sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Naging mainit at tensyonado ang pagsisimula ng deliberasyon ng House Appropriations Committee Opo. sa panukalang 6.79 trillion national budget para sa susunod na taon. Ito! Ito Yan. ay dahil ang multo ng 2025 budget na binansagan ng marami bilang pinaka-corrupt ever. Ano daw ang bansag doon sa 2025 budget? Pinaka-corrupt ever. Ang naging sentro sa unang araw ng pagtalakay sa 2026 national budget. Matapos humingi. Oh, ito na, ang aga pa lang may nangihingi na. Nakahingi na. Unang araw pa lang may humihingi na. Ano hinihingi? Ito'y matapos na humingi. Sinabotas Congressman Toby Tiangco Nang ano? ng nilagdaang report ng small committee para sa fiscal year 2025. Ngunit ito'y nabigo. Sumiklab ang fireworks sa issue ng transparency. May fireworks pa pala. May paputok pa. Dragon ba yan? Nang igiit ni Tiangco na mahalagang makita ang small committee report dahil makikita rito Ang alin? kung sino Kung sino pala. ang nagbungkahi ng mga realignment. Ayun. Ito na yung binabanggit nating proponent. Sa 2025 National Expenditure Program na isinumite sa Kongreso Nino? ng Department of Budget and Management. Ayun. DBM naman pala. Na kinalikot ng Kongreso sa pamamagitan ng small committee na ito. Aba, sino ba ang may kinalaman dito sa small committee na ito? Mga maliliit siguro yung mga taong nandyan. Kasama ba dyan si Ismol Laude? Ismol? Ayan, small, backcarryable. Bakit tinawag na Ismol? Sila ba'y ano bang requirement? Ayan, para mapasama dyan? Oo, yun. Nangako naman ang big na si House Speaker, malaking tao ito. Malaking tao yan, Nangako naman si House Speaker Martin Romualdez ng transparency and accountability at bibigyan ng boses ang civil society organization sa paghubog ng panukalang budget. Isyu ng bayan. Totohanan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2.
sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Mainit pala sa Kongreso kahapon. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang meron na pala ganun kaagad pangyayari. Ito yung itong si Congressman Toby Chanco, ang kulit din ito Pero ang punto naman niya, relevant daw yon sa gagawing deliberation ng House sa proposed 2026 national budget. Bakit? Bakit kanyo? Bakit? Tanungin mo na. Bakit? Bakit? Kailangan daw po malaman ng mga government agencies na magdedepensa ng kanilang budget kasi uuratin sila sa Kongreso mula ngayon, actually mula ngayong Miyerkules hanggang sa Senado na yan, hanggang sa Disyembre siguro, kumbatsero, no? Uuriratin sila tungkol sa kanilang budget. Ayan, Dapat daw malaman muna ng taong bayan yung importanteng tanong na sino ang nagbawas ng kanilang budget nung last year, pagkatapos ay sino naman ang nagdagdag ng budget ng ibang government agency nung ding last year. Sino ba tong small committee na to? Ayan, may naniniwala po kasi si Congressman Toby Chanco sa isang kasabihang Pilipino na ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. Ayan, yan po ang kasabihan. Ang gusto niya ay makita muna at tumatak kung anumang leksyon ang natutunan dun sa 2025 budget, kung may maliman, kung may may mga aral na may mga dapat na ituwid, maisagawa dito sa 2026 budget. Tama rin naman doon. Tama ho ron si Congressman Toby Chanco. Ang punto kasi niya, kumbatsero, doon po sa mga hindi nakakasunod dito sa balita na to, yung small committee po kasi pumasok sa eksena. Pumasok sa eksena pagkapasa ng budget sa second reading. Hindi ba ang budget ay bago po makapasa sa second reading, andyan na po yung mga amendments. Tatayo po yung mga congressman dyan, magtatanong sa ganito, sasabihin isingit yung ganito. So bago mag-approve ng second reading, nakapasok na po dyan yung mga tinatawag na individual amendments o kaya mga institutional amendments. Halimbawa, gusto mong madagdagan si MTRCB. O kaya gusto mong bigyan ng zero budget. Naalala mo nung araw, may binigyan ng zero budget yan yung isang government agency. So, sa madaling salita, lahat ng mga gustong isingit ng mga congressman publicly ay napag-uusapan sapagkat sa plenary session po yun. So, nagbutuhan sila, kumbatsero, pasado sa second reading ang budget. Kaya lang, bumuo po daw noon, ayon dito sa pinag-uusapan na to, ng small committee. At ang small committee na to, kaya po tinawag na small committee, 4 o 5 tao lang pala ang miyembro niyan. At yung pong small committee na yon ay nagsingit ng katakot-takot na pera doon po sa budget, nagdagdag doon sa iba at nagbawas sa iba. At alam nyo po ba kung alin yung nasingitan, mga kababayan? Alam nyo po ba? Tanong nyo muna kung alin? Yung pong pinag-uusapan namin ni Kumbatsero na Mindoro na pwede na pong gawing simentado, yung pong dagat. Mula Batangas hanggang Mindoro. Dahil lumilitaw na ayon po sa kwento ni Congressman Toby Chanco sa pagtatanong niya kahapon, from 1-point-something billion lang dun sa NEP, yung pong isinabit ng Malacanang sa Kongreso na DBM, hanggang sa lumampas na sa committee, dun sa second reading, 1-point-something billion lang. Nung pong dumaan na doon sa small committee, may sumingit. Naging 20 bilyon, yung pong 1-point-something billion doon sa Mindoro, sa isang distrito lang sa Mindoro. Yung mga kongresista ba sa Mindoro ay kasama sa small committee? Hindi. Abay, hindi po. Hindi po. Kaya nga sabi niya, pinagpaunan na niya na hindi naman ang may sala doon, yung distrito. Ang tanong, sino ang nagsingit? At bakit na isiningit? Dun, kaya nga po inuuri, naawa naman ako doon kay Congresswoman Mika Swansing. Maganda naman yung sagot niya. Sabi niya,
hindi naman po ako yung chairman ng Appropriations Committee noon. Wag naman ako tanungin niya, parang gano'n ang sagot niya, kumbachero. Naawa naman ako sa kanya. Panay tuloy ang tingin kay Majority Leader Sandro Marcos. Sakloloko mo naman ako dito. Sabi niya siguro, andito ka na nun eh. Alam mo dapat yun eh, parang gano'n. Lumilitaw po mga kababayan, wala palang record. Wala pong report. Walang committee, walang small minutes, committee na to. Walang minutes of the meeting. Ayun. Para palang BICAM din. Parang BICAM din tong small committee. Kaya nga 'di ba ang mga panawagan natin dito sa BICAM, dapat lahat recorded. Ayun, tama. Merong minutes of the meeting para hindi pwedeng ikaila ng isang proponent ng realignment o proponent ng isang napakagandang project. Project. Para baka kasi naman, baka kasi merong ibang kumuha ng credit sa isang napakagandang project para malinaw na kung sino talaga. Sino ba nagpagawa ng ginawang kalsada yung dagat? Sino ba ang gumawa ang nagpagawa ng flood control project na yan na gumuho at nang inspeksyonin ni Governor Dolor walang bakal. Grabe po yun. Kaya nga, hindi po ba nakakagalit po yun mga kababayan? Ngayon, ang nasisisi, bagamat may kasalanan, malinaw na malinaw, may kasalanan ng kontraktor. Meron. May kasalanan po yung nag-inspeksyon na taga DPWH, pati project manager. May kasalanan po yung district engineer doon. Baka nga may kasalanan din yung regional director doon. May kasalanan din. Pero babalik at babalik. Tama yung inuurirat nitong makulit na si Toby Chanco. Sino ba nagsingit dyan? Ba't ba napunta dyan yung pera na yan? Dyan sa lugar na yan. At flood control projects din. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin. Happy listening. Sino? Si General Bernard Banac. General Bernard Banac, ang number 2 man ng Philippine National Police na from Mindanao. From Area Police Command. Mindanao ay nandito na ho ngayon sa Campo Crame. Ayan. So, pinanindigan ni Chief PNP. Bata, huwag kang alis yan. Dito ka sa tabi ko. Kahit na tumututol ang National Police Commission at mukhang maging ang DILG ay tutol do sa ginawang yun ni PNP Chief. Pero nanindigan si PNP Chief Nicolas Torres, sinabi, bata, dito ka sa likod ko. Pumunta ka sa likod ko. Kaya nga doon sa anong event ba 'yon? Yung kahapon. Flag racing. Anton na kaagad. Pangiti-ngiti lang si General Banac na yan. Alam mo to, na-interview kaya si General Banac ng Bachero. Alam mo bang nung spokesperson siya ng PNP, ang itinatanong ko sa kanya, isang karumal-dumal na krimen. Ini-interview ko. Nagpapaliwanag si General Banac, smiling face talaga. Para bagang yung ipinapaliwanag niya ay isang napakagan. Samantalang karumal-dumal na krimen ang aming pinag-uusap. Ganon yung itsura niya talaga. Talagang parang kahit hindi siya nakangiti, nakangiti. Yes. Nakangiti siya kaagad. Yes. General Banac, congratulations. For being the number 2 man of the Philippine National Police. Ayan. Kumusta ba mga taga-Senado? Kumusta ba ang drug testing dyan? Umarangkada na ba? Umarangkada. Kahapon yata sina Mig Subiri at yung staff niya ang nagpa-drug test. Ngayong araw na to, merong kasunod. Si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang staff, ang sabi daw po ni Senator Raffy Tulfo, pag may nag-positive dito, sibak. Sibak agad. Hindi yung rehab. Sibak agad. Pero yun ba ang voluntary ba yun? Yung sa kanya? Mandatory daw. Mandatory? Doon sa kanya opisina. Staff. Para pa lang si Senator Loren Legarda. Si Senator Loren Legarda din. Mandatory din. Ayan. Mandatory, sabi ni Senator Loren, mandatory ang sa pilitan, sa madaling salita, sa pilitan, walang pwedeng ma-absent. Pag umayaw ka, baksi ka. Ayun, si Bak. Yun din ang sabi niya, pag ayaw magpa-drug test. Kasi pag ayaw mo magpa-drug test,
May tinatago May ka. tinatago ka. Guilty ka na kagad. Ayun. So, ito yung kay, mas matindi pala kay Senator Ligarda. Matindi, oo. Yung kay Senator Ligarda, kapag ka hindi ka nagpa-drug test, sibak ka. Ayan. Kay Senator Rapi Tulfo kasi kapag nag-positive. Pag nag-positive. Ano sabi ni Senator? Ang sabi ni Senator Loren Legarda ay ganire. Ipinag-utos ni Senator Loren Legarda ang pagsasagawa Naging homo si Senator. ng mandatory drug testing Ng ano? sa lahat Ayun. lahat ng kanyang kawani bilang hakbang upang ipakita ang pananagutan Ayun. at itaas ang pamantayan ng serbisyo publiko. Ayun. Ayun. Sabi daw ni Senator Loren, karapat dapat lamang na ang Senado ang magsilbing huwaran sa publiko. Tama naman. Nadali nyo, Senator Loren. Ang konkretong hakbang na ito ay upang manatili tayong modelo Ayun. ng integridad at profesionalismo sa ating tanggapan. Tama ho naman. Ang Senado ay tinitingala ng mga mamayang Pilipino. Kaya kapag may kaya nagulantangan lahat Talaga. doon sa balitang merong nagpa-pot session. Hindi naman yata pot session yun. Hindi naman pot session. Pero mag-isa. marijuana Pot session mag-isa. Mother, kapag mag-isa ba pot session na tinatawag? Meron po isang napaka-importante tanong dito. Mother, meron pong phone-in question. Pwede bang mag-pot session mag-isa? At nagkaroon ng 1 minutong katahimikan. Ayun, inaalam pa ho. Gusto ho ni mother namin na maging Pero nag-resign na pala tama. si Nadia Montenegro. Nag-resign na. Pero hindi daw nangangahulugan na kanyang inaamin ang paratang sapagkat idinideny po nitong si Nadia Montenegro na siya ay nagmamariwana. Vape lang daw yung meron siya sa bag. Pero yung bang vape mag-aamoy marijuana? Yun nga ang pinagtataka ko dahil hindi ko alam kung merong flavor vape na ganon. Kung merong vape na may flavor na marijuana at kapag yun ang ginamit, kung yun ay aamoy. Kasi yung karaniwang mga vape na nakikita ko, halos walang amoy. Unscented. Walang amoy. Ganun. Kaya yun po, sa kabila po ng kanyang pagdideny, dahil sa nakaladkad na sa kontrobersya, si Robin Padilla habang nagsusuklay ng kanyang bigote. Wala nang bigote. Nag-ahit na. Nag-ahit na. Ang pogi-pogi niya si Senator Robin Padilla. Nagpagupit na. Pati gupit. Mukhang ginupitan siya mismo ni Mariel. Lumapit-lapit. Pogi. Ahit pogi. Ahit Mariel. So yun po ang sitwasyon ngayon sa Senado. Pero ang inaabangan ngayon, ano ba to, 9:30 ng umaga o alas 10 ng umaga, ang kauna-unahang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senator Dante Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, naghahasa na rin ngayong umaga. Inahasa na ang kanyang tabak ng panikitarlak. Mukhang makahalihaw mamaya doon. Pupunta ba ang mga taga DPWH? Pupunta ba ang mga bilyonaryo? Bilyonaryong contractors? Naku, kailangan nating abangan yan. At ano kaya ang magiging tatak ni Senator Rodante Marcoleta? Kung dati-rati merong tatak dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na kapag nagtanong ng sino sa inyo ang kasama sa operasyong ito? Yes or no? Senator Dick Gordon, good morning. Magandang morning. Bakit? Tsaka hindi makapagtanong daw yung ibang senador. Umuwi na nga. Pupunta na ng maaga. Tapos malapit ng tapos ng mananghalian, hindi pa nakakapagtanong. Magkano itong face mask at itong PPE na to? Yes or no? Magandang morning sa ating Senator Dante Marcoleta. Ano ba ang iyong magiging tatak dyan? Trademark? Anong trademark mo? Abangan po natin mamaya yan at yan naman po ay ika-cover ng DCRH. Ila-live ba natin yan, Mother? Live via satellite? Live natin yan. Naka-live tayo sa radyo, sa TV, sa social media. Hindi lang dahil ito'y unang
pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta, kundi dahil sa napakalaking issue ito. Napakalaki. Itong issue ng mga flood control. Merong isang balita akong binabasa kanina na yun daw pong isang kontraktor na parang itinayo lang noong 2019 na ang capitalization lang ay 250,000. Nung 2025, ngayon 2025, ito ay number 12 sa listahan ng mga contractors. Engineer Tony Nanggel, narinig niyo po ba yon? Engineer, number 12. Number 12. Number 12 na at nakakopo ng mahigit 5 bilyon na kontrata at karamihan daw po dyan ay dyan sa Cordillera Region. Especially dyan daw po sa Abra. Nako, ayan na. Ito pong number 12. Hanapin mo nga, Yuel, yung number 12. Parang Amidan o Samidan yung pangalan ng kumpanya. Ako, abangan po nyo. Mamaya. Bago lang ha? Bago lang, so kumpanyero. Natalo si Diskaya. Natalo. Yung ba si Diskaya taga Abra o taga Nueva Diskaya? Nueva Diskaya. Yung iba dyan, ginagamit lang. Tulad niyang mga kumpanya ng taga Pasig na yan. Ang ginagawa pala niyan, royalty lang. Royalty lang. Kumpanyero. Sasali lang sa bidding. Magpapagawa ng palalakihin ng husto ang kanilang kumpanya, magkakaroon ng 15A ba? 15A. Triple A. Paramihan. Quadruple A pa raw, kumbachero. Yes. Tapos ay ipapa-royalty lang. Yun, ganun ang ginagawa nila. Ang kita pala diyan pinakamahina 5%. Yun, wala kang gagawin. Laway lang ang puhunan. Tinan mo na. Ang mahal ng laway na yan, kumbachero. Grabe. Kaya lang, kung ikaw yun naman yung contractor na gumawa, tapos ang nakapangalan halimbawa yung Saint Timothy. Yan ang patok ngayon. Diba? Yung mismo sa Mindoro. Sa Mindoro. Saka doon sa Kalumpit. Kalumpit. Saint Timothy. Paano kung palpak yung proyekto? Yun na. Sabit ka. Pangalan nila ang accountability niya yun. Nako, yan nga. Accountability. Kaya tulad nun, pinakita ni in-inspection ni Governor Dolor, walang bakal. Merong bakal. Yung pagkapayat-payat, yung pinakapayat. Parang mas makapal pa yung strand ng buhok ni Mother. Yung pinakapayat na bakal ang ginamit. Grabe, no? Kaya kagagawa lang. Ito lang, yung umulan lang nitong July, ayun, gumuho na. Grabe po yan. So, nakikita po nyo ang problema. Ang problema na to sa gobyerno natin ay hindi po maisisisi sa isang tao o institusyon lang. Hindi lang sa isa yan. Endemic po ito. Talaga. At uulitin natin, yung kung may pananagutan ng kontraktor o yung mga private individual, mas malaki po ang pananagutan ng mga nasa gobyerno may kinalaman sa project na yan. Lalo ka na proponent. Ikaw proponent, hindi pa nga natutuyo yung tinta nung budget. Nagastos mo na. Nagastos mo na yung pera. Talaga grabe naman. Ka, congressman, senator. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. Ay, Congresswoman Mika Swansing, chill lang ha. Hindi, totoo promise, naawa ko ng konti. Bagamat mga mayayamang tao naman yan at mga hindi basta-basta. Swansing yan Swansing yan. Ang mga magulang yan, sabay na naging congressman. Di ba? Si Congresswoman Swansing, nung hindi pa kongresista to si Mika, doon sa Nueva Ecija, kung sa Talavera yan sa Talavera. Tapos yung tatay niya, congressman naman doon sa Sultan Kudarat. Tingnan nyo yan. Sabay po yun, mga kababayan. Sabay na kongresista yun. Kaya doon sa bagay na yun, hindi ako naaawa sa kanya. Pero doon sa eksena kahapon, kumbachero, yung parang wala siyang masulingan, na puro kasi tama na may tanong ni Congressman Toby Kulit Tiangco kaya Congresswoman Mika, badge of honor mo yan.
pagbutihan mo lang sa susunod. Kailangan ready. Kasi nabalitaan ko, nagkasitahan pa daw dyan eh. Nabalitaan ko na galit daw si Congressman Sandro Marcos kay Congressman Toby Chanco, ba't nagtanong ng ganun? Ba't hindi magtatanong ng ganun, Congressman? Dapat ready kayong lahat dyan. Kapag po humarap kayo dyan, dapat ready kayo. Hindi pwedeng scripted ang tapos na yung panahon na yun na scripted yung tanungan dyan. Tsaka kayo naman magkakasama sa administrasyon Hindi ba kayo nag-uusap-usap? Oo, dapat walang ganun. Hayaan nyo ang bawat, sabi nga ni Congressman Toby Chanco, lahat ng may kinalaman sa pondo ng bayan hindi internal. Hindi po internal yan. Public po yan. Oras po natin, Mr. Jalamtang, Laktiampwa, 6:30 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, August 19, birthday ni Manuel L. Quezon. Uy, holiday! Holiday sa Quezon City. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pilipinas kinilala bilang premier diving destination. Nasungkit din ang Island Charm Award sa China Expo. Second round ng pamamahagi ng ambulansya ng pamahalaan, target matapos ngayong taon. Pagbanasa sa PNP, pinanindigan ni PNP Chief Nicolas Torre. Presyo ng gasolina tumaas, diesel at kerosene meron namang rollback. Ilang bagong salita kabilang skibidi, inspo at delulu kasama na sa Cambridge Dictionary ngayong taon. At dalawang persons of interest sa pamamaril sa dalawang Japanese national sa Maynila, hawak na ng pulisya. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Namayagpag ang Pilipinas bilang premier global diving destination sa ginanap na Diving Resort and Travel Show Expo sa Beijing, China. Sa Beijing? Oo. Kasunod ito na natanggap ng Pilipinas na Island Charm Award bilang pagkilala sa malakas na presensya at mga kakaibang alok nitong produkto at serbisyo sa naturang expo. Ibinida ng Pilipinas sa mga major airline, diving supplier, resorts at diving destinations ng bansa gaya ng Romblon, Ticao Island at Camiguin. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, ang naging tagumpay ng bansa sa Beijing Expo ay sinyales ng magandang kinabukasan ng sektor ng turismo. Mukhang ganito rin ang ginagawa sa mga public works project kung batsero Halimbawa, yung St. Timothy, ang ginagawa daw niyan, nagda-dive. Dinadive ang presyo para makuha niya. Kaya yung pala yun. pati sa public works po ay may diving. Kaya dapat mabigyan din sila ng award ang mga kontraktor. Ay, buhay talaga. Target ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, na simula ng second round ng distribution ng patient transport vehicles. Yun pala ang tawag doon, ano?
Patient Transport Vehicles bago matapos ang taon. PTV. PTV. Parang istasyon ng TV yan. Hindi na natin tatawaging ambulansya. Ambulansya. Ano ba? Di ba ano ba pagkakaiba nun, Mother? Patient Transport Vehicle. Okay. Ay baka kasi yung ambulansya Kulang sa kunyan kulang sa gamit yung ambulansya. Ginagamit na panghatid ng kung sino-sino. Kahit hindi pasyente. Anak ni Mayor. Ganon, panghatid sa eskwela. Sa bagay. Ito, ang gusto ng PCSO, pasyente talaga. Pasyente lang. Ang isasakay. Sa kanyang talumpati sa Ormoc City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa. Ibinida rin ng Pangulo na malapit nang matapos ang unang round ng pamamahagi ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, nasa 1,200 PTVs na ang naipamigay ng gobyerno sa mga lungsod at bayan sa Pilipinas. By the end of the year, we will start already the second round. Kasi pag natapos na namin mag 100% na lahat itong 1,642 na bayan at saka lungsod, babalikan din namin. Meron dyan talaga, yung maliit, okay na yung isa. Pero yung malalaki, kulang. So, baka bigyan na naman natin ng isa pa. So, we have to, patuloy lang ito, patuloy lang namin gagawin. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:38 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Inanindigan ni PNP Chief Nicolas Torre III ang kanyang ipinatupad na balasahan matapos na ipakilala ang kanyang command group sa flag raising ceremony sa Camp Crame kahapon. Ipinakilala ni Torre si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang number 2 man o Deputy Chief for Administration ng PNP sa kabila ng pagtutol ng NAPOLCOM. Kasama ni Banac sa command group sina Deputy Chief for Operations Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at Chief ng Directorial Staff Police Major General Nery Ignacio. Una rito, binaligtad ng NAPOLCOM ang desisyon ni Torre na inilipat si Banac sa posisyong inuokupahan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilagay naman sa Area Police Command ng Western Mindanao. Ayon kay Torre, mananatili sa pwesto ang mga opisyal na sakop ng huling balasahan kasama na sina Banac at Nartates. Sa inyong lahat, isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Ang tinig ng may panata na si Police Chief Nicolas Torre III. Umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya langis, 60 sentimos kada litro ang taas sa kada litro ng gasolina. Habang rollback naman ang sa diesel at kerosene. Sa diesel ay 80 centavos ang ibinawas, samantalang sa kerosene o sa gas ay 20 sentimos. Alas 6:40 na umaga sa mga mahilig kumanta dyan sa Sing-Along Malate. Sa Sing-Along Malate, andyan po ang ating malakas agent. Nag-iikot, lakasan nyo na ang inyong mga radyo kung gusto nyong kumita. Ayan. Diyan po sa Barangay 733 Sing-Along Malate, Maynila. Sa ibang balita, kasama na ang salitang Skibidi at Delulu sa Cambridge Dictionary ngayong taon. Base sa diksyonaryo, ang salitang Skibidi ay mula sa viral animated video series na Skibidi Toilet o iba-iba ang kahulugan nito at pwede ring gamitin bilang joke o walang kahulugan. Ibig sabihin naman ng Delulu ay delusional na paniniwala sa mga bagay na hindi totoo. Kasama rin sa mga bagong salita ang tradwife o traditional wife, look at inspo o inspiration. Ayon kay Colin McIntosh, lexical programmer o program manager ng Cambridge Dictionary, bunga ng internet culture ang mga salita. Alas 6:41 ang ating oras. Masantosya Kabuasaned sa gayon namin nagbangon kila. Hawak na ng Manila Police District ang 2 persons of interest sa kaso ng pagpatay sa 2 Japanese national dyan sa Malate, Manila.
Tumanggi muna ang MPD na kilalanin ng mga sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagkaroon ng breakthrough ang pulisya sa isinasagawang investigasyon sa pamamagitan ng mga CCTV. Ayan. Isa sa mga sospek ang tumayong gunman na madalas naglalagi sa Pedro Hill at nakuha na nito ng CCTV habang nagtatanggal ng kanyang face mask. Ang isa pang sospek ay isang tour guide na natunton sa pamamagitan ng multiple CCTV recordings sa iba't ibang lugar, kabilang narito ang Sheraton Adriano sa Maynila at sa Pasay City. Nagtungo na ang mga kinatawan ng consular ng Japan sa tinutuluyang casino hotel sa Pasay City ng mga biktima upang kunin ang kanilang mga personal na gamit at pasaporte para sa kanilang pagkakakilanlan. Samantala, na-recover ng MPD ang getaway vehicle ng mga suspect na inabandona sa kanto ng Malvar Street at Taft Avenue noong Sabado na umaga, ilang oras matapos ang krimen. Ayan, tingnan nyo na yung ginawa nitong dalawang bugok nating kababayan. Dalawa, no? Oo, dalawa. Oo. Ayan. Alam niyo po ba, dahil dito sa ginawa nila na to, pinagnakawan nila, pinagnakawan, ang iba pong mga lahi at ibang mga bansa, naglabas na rin po ng travel advisory laban dito kung kailan tayo hirap na hirap. Hirap na hirap po tayong umakit ng turista tapos ganito ang gagawin. Dapat po PNP Chief General Nicolas Torre mahuli to sa lalong madaling panahon. Mapanagot kasi nakahihiya po ito, mga kababayan. Nakahihiya. Lalo ito, laman na po ng international news. Kung turista talaga, wala namang ibang yung iba kasi minsan pupunta dito gagawa ng kalokohan. Pero dito wala namang ganong report. Turista talaga ito. Turista. Tapos noipi talaga yung tumira. Oo. Halimbawa, pumunta ka ng Singapore. Ang isa pong pinagmamalaki ng Singapore, pwede kang maglakad kahit na alas 2 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw, nang hindi ka kinakabahan na may mga hold up sa'yo. Dahil kapag nahuli kang may ginawa kang krimen, ang bitay doon kung batsero, by hanging by hanging. Ganon kasi ang pinatutupad ng batas. Pinatutupad. Yung ano lang, yun lang mayamang negosyante ron na yung may franchise ng Formula 1. Naka-house arrest ngayon dahil sa issue ng bribery. Meron yatang niregaluhan lang na isang minister sa Singapore. Ayun, nakakulong. Nakakulong ngayon. Ganon katindi. Ipinatutupad kasi ang batas. Kapag po pinatupad ang batas, matatakot. Ito sabi siguro ng dalawang bugok na yun kami nga nang hold up lang nakapatay. Itong mga pinag-uusapan nyo kumbatsero gaano karaming tao napatay niyan, gumawa ng flood control project. Nagnakaw na sila, nakapatay pa ng tao dahil gumawa baka ganun ang isip kasi hindi niya na ipatutupad ang batas. Lalo pa ito, tour guide pala yung isang suspect. Ay, pambira. Nako po, inang. Nanang ko po. Alas 6:45 na ng umaga, Helga Taberna. Magandang morning. Pinagtatawanan tayo ni Helga. Bakit daw? Doon sa Skibidi sa Kadilulu. Yung Skibidi, may kanta yan paano ba yan? Skibidi, iniibig kita. Diba? Yun ba yun? I love you. Yun ba yun? I need. Watashi wa nato. Hindi yun yun. Hindi ba yun? Skibidi yun Dinig ko dun, Skibidi. Susunod! Tito Boy! Oy, hindi lang daw dapat taga-Senado ang nagpapadrug test. Dapat lahat. Sino naman ang humihingi nito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:46 in the morning. This time check is brought Saturday, Friday. All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga at Engineer Kuyang Ronald Talens,
Magandang morning! Kumusta ba dyan sa Kabanatuan? Ayos ba ang mga politiko dyan? Dapat sumalang sa drug test ang lahat ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Ito ang panukala ni Senator Raffy Tulfo kasunod ng kontrobersya kaugnay sa umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng Senate building ng aktres at staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro. Mungkahin ni Tulfo sa filing pa lang ng candidacy tuwing halalan ay kailangang sumailalim na sa drug test ang mga kandidato, gayon din ang mga gabinete ng Pangulo. Si Tulfo ay nakatakdang sumalang sa drug test ngayong araw kasama ang lahat ng kanyang staff. Yun ang matagal ko sinasabi, even before nung broadcaster pa lamang ako, palagi ko sinasabi sa programa ko yan. Dapat lahat ng politiko sa COMELEC pa lang, pag ikaw ay nag-submit ng iyong application para tumakbo, dapat kasama doon result ng drug test. And now, challenge ko, hindi lamang sa mga politiko, pati sa mga government employees, government officials, whether cabinet secretary, directors, USEC, ASEC, dapat ganun. Yan po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Ngayon, kumbatsero, ay confirmed na pala na merong mga vape pads ba to? Vape pads na cannabis oil ang laman. Kaya marijuana flavor siya. Marami po nito at legal to sa Europe. Baka po may lumusot na nito at available na sa Pilipinas. May amoy kaya yan? Yun ang magandang maitanong eh. Kasi kung vape lang, yun nga, ano yun vapor nga wala namang amoy yun eh. Walang amoy. Kaya kung vape na marijuana flavor, yung vape ni Nadia dun sa CR, hindi naman ganun aamoy yun. Hindi mga amoy na ganun. Yung marijuana kasi, alam nyo, pagka may marijuana, amoy na amoy. Halimbawa, nagpunta ka ng kwan. Ito lang Thailand. Kung nagpunta ka ng legal yan eh. Maglakad ka sa maamoy mo sa maglakad ka sa kalsada ron sa kalye. Kahit na pagsabayin mo may nagsisiga dito, may naninigarilyo dito. Pag may nagmariwana, alam na alam mo. Umiibabaw nangingibabaw yun. Nangingibabaw. Tapos sa Switzerland, kumbatsero, meron nga akong dating kasama dito sa Prisco eh. Saka baka ako nagtatrabaho doon sa paggawa ng marijuana. Yung plantasyon ng marijuana. Aba, tinan mo nga parang naman. daw yun, doon sa extraction ng oil. Yun ang kanilang ang trabaho. So, legal sa ibang lugar, naaamoy ang normal na naamoy sa paligid. Kaya dito, lulutang talaga ang amoy. Kapag kami kaya magandang tanong yun yung bang vape, marijuana oil o cannabis oil ay maaamoy pagka vape. At bawal pa rin yun. Bawal yun. Bawal hanggang ngayon, bawal pa yun. Dito sa atin. Wala pang, kahit sabihin nyo, hindi, panggamot ko to, pampakalma ko to eh. Ay, hindi. Bawal yan. Hoy, bawal yan. Samantala, nanawagan si Senator Mig Zubiri sa mga kapwa-senador at kanilang staff na magpa-drug test para patunayang walang gumagamit ng illegal drugs sa loob ng Senado. Ginawa ni Zubiri ang pahayag kasunod ng pagsalang niya sa drug test kasama ang 35 staff upang magsilbing halimbawa. Pagbabahagi ng senador, sinuri sila para sa 5 uri ng droga na marijuana, shabu, ecstasy, cocaine at opium. Yung extanoy, wala. Dapat extanoy kasama dyan. Kapag may ecstasy, may extanoy. Wala bang, tsaka wala bang hair follicle test dito? Hair follicle, Pagbibigay din ni Zubiri, mahalagang linawin na ang Senado ay tahanan ng mga lumilikha ng batas at hindi ng mga lumalabag. Nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue tong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances. Tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreakers. So let's lead by example. At kaya ginawa po namin. Si Senator Mig Zubiri. Ay, magandang umaga pala kay Tito Jun de Guzman. Kinukumusta ka, kumbatsero? Ni Tito Jun de Guzman. Nakatutok daw sa atin sina Gob Chavit Singson. Magandang morning. Magandang morning. At kay Kuyang Rolly Romero, magandang morning. Kumusta ba yung mga alaga nyong leon at pusa dyan? Sa Ilocos. Napanood ko minsan sa isang video nasa ibabaw ng lamesa. Pinagdidikit ni Gob Chavit yung
Leon ba yun? Batang leon, tsaka mga pusa. Mga Persian cat. So parang, hoy, kami kumain na ulam. Hindi na pusa yun. Tigre na pala. Leon na pala yung nakiagaw ng ulam. Tatay Bonnie Aporo, maganda morning. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS May Balita. follow-up si Boy Gonzales dun sa dalawang Japanese na pinatay dyan sa Maynila. Standby lang RH29 na Boy Gonzales. At meron din siyang follow-up sa mga basura na nakasalaksak sa drainage system ng Maynila. Oras po natin, 6 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Opa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Ay, magandang morning sa kay Ninang Grace Mandalansan. Ninang Grace, magandang morning. At kay Kuyang Boy Fabian na namimiss na si Morley Alinio. Ano bang meron ba tayo dyan matindi? Meron tayo dyan. Kuya Mel Magno, magandang morning. Kuya Mel Magno, sila raw ay nakatutok dyan sa NAIA. At binabati nga pala natin si General West Raimundo Ubingke. Isang karangalan na tayo ay pinakinggan ni General West Raimundo Ubingke. Ano na ba siya? Major General na rin yata. Yes. Kaklase niya yan, si General Bernard Banak. At binabati rin niya ng happy birthday si Police Captain Liza Natividad at Captain John Paul Medina. Ay, magandang morning, John Paul Medina. Hindi ba ginawa ng kanta ni si Andrew Ford na Medina? Magandang morning sa mga taga Tarlac, lalo na doon sa yung parte ng Clark City dyan. Clark City, sa May Kapas. Sa May Kapas. Meron palang itatayo dyan na ano tawag dito, yung kuryenteng galing sa basura. Oo, yung waste to energy. Waste to energy, medyo malaki yan eh. Meron palang Korean ba yan? Hindi Korean kumbatsero. Ito ay Indian. Darating ba yan? Sigurado, darating yan. At ang marami na akong kakilalang ganyan. At ang mainam dito, bukod sa siguradong darating ito, hulugan ito. Ito ay proyekto ng ATD Waste to Energy Corporation. Pinamumunuan ni Mr. Amando Diaz. At ito pala isa sa mga nabuong kasunduan nung bumisita ang Pangulo sa India. Sa India. Mabilis gumalaw. Mabilis gumalaw. Ano ba? Andyan na yung mga motor? Mukhang sisimulan na. Mga motor sila. Hindi. Iba yung kumasero. Hindi ito Bombay na. Alam mo, ibang klaseng Bombay ito. Iba. Gumagawa ito ng waste to energy. Ito yung first large-scale waste to energy plant na gagawin dito sa Pilipinas. At ito yung parte dyan sa sa Clark City, sa Tarlac, yung sa parte ng Tarlac. At yun ay sa lupa ng BCDA, Basis Conversion Development Authority. Ayan, so anytime Mr. Diaz, kwentuhan nyo nga kami ng kasi kapag waste, isip-isipin mo basura, na itong problema natin sa basura na nagiging dahilan ng pagbaha, magiging kuryente. Yun ang importante. Matagal naman ang meron yan. Pero ito, baka ibang technology to. Baka ito, ang inaasahan daw na doon sa gagawin ay makaka-generate ng 12 megawatts. Malaki din. Malaki-laki rin ito. Malaki din yan. Biruin mong nasolve mo na yung problema sa basura, nagkakuryente ka pa. Yan ang maganda. Kaya abangan natin. Kung sana may dumating
darating ang pagkakataon, makausap natin to si Pakito. Pakito ba? Hindi, si Amando. Mr. Amando Diaz. Si Pakito. Puro kaloko. Naloko na. Si Mr. Amando T. Diaz. Kaya yung kumpanya ATD Waste to Energy Corporation. Ayun, ayos. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. 7:03 na umaga. May follow-up report po si RH29 Boy Gonzales doon sa Japanese Nationals na pinaslang dyan sa Malate, Maynila. 29 Boy Gonzales, come in boy! Anthony, Jerry, hindi pa pinangalanan ng Manila Police District ang dalawang person of interest na pagpatay sa dalawang Japanese national sa Malate, Manila noong Biyernes ng gabi. Nasa custody ng MPD, isa rito ang gunman habang isa ang tour guide na kasama ng mga biktima na mangyari ang krimen. Hinahanap naman ngayon na posible may mga kaugnayan sa naganap na pamamaril. Ayon sa MPD, ang posibleng motibo ang pagnanakaw. Dahil ang isa sa mga nakikita nga motibo sa krimen, dati na nga kasi yun ng mga salarin, ang perang dala ng mga biktima sa follow-up operation ng Manila Police District na recover na ang motorsiklong nagsilbing ginamit o getaway vehicle na mga suspect sa Tapa Avenue. Mamaya posibleng malaman na natin yung mga pangalan dahil ito ay isa sa mga tinago ng mga pulis na mga magtanong tayo noong Biyernes ng gabi sa nangyaring pamamaril sa dalawang Japanese national. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pagka ba ganito halimbawa kung positive naman na sila talaga, hindi ba pwedeng ipakita yung mukha ng mga yan para makatulong yung ating mga kababayan sa paghahanap sa kanila? Boy, tinatanong ka, Boy. Hindi, binabana ng bata. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-aalis pa yata ng basura to si Boy. Ibinaba nyo? Hindi naman si Boy ang salarin. Magandang umaga kay Ate Nilda Sison at ka-Ed Sison dyan sa Ubay, Bohol. Maayong buntag po kaninyang tanan at RD Ronald Tan. Magandang morning. At kay retired General Boyet Burgos na nandyan sa San Miguel Corporation. Ganun ba? Kasama si boss, si Ninong RSA. Ninong RSA. Laging ang agang gumising lagi nitong si General Boyet Burgos. Baka nagpo-formation pa dyan. May formation ba kayo lagi dyan, Bok? Formation sila General Brillantes dyan Siya ay security consultant ng RSA. Ayun. Magandang morning kay Ninong Dong Tolentino. Oras po natin tinan mo nga naman, kabilis ng oras. 7:07 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 19, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Unang araw ng deliberasyon sa 2026 budget naging mainitan.
Mandatory random drug test sa Senado isinasapinal na. Dalawang pangalan lumutang bilang kapalit ni Judge Jimmy Santiago sa NBI. Pangulong Bongbong Marcos sinatasan ng Department of Health na tiyaking maayos na maipatutupad ang zero billing program. Nadia Montenegro nag-resign na sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. At 30,000 pesos na airfare patungong Siargao iniimbestigahan ng DOTR. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Bago lang tayo magbalita, pamigay muna tayo ng kwarta. Engineer RV Victorino ng Bataan. Hindi sa Bataan nagpunta si Sherwin. Sa Singgalong, Malate, Maynila. Sherwin! Go, go, go! Yes, good morning, Katuming. Jerry, dito nga sa Singgalong sa Barangay 733 sa Malate, Maynila. May nahuli tayo na nakikinig at ka-tune in sa 2x2 dito sa DZRH dahil medyo luma na yung kanyang radyo. Kaya medyo mag-aral ka, maingay. Pero nung makita natin, talagang deserving to na mabigyan ng bagong talaga radyo. naman, oo. Lumang-luma na yung kanyang radyo. Anong taong kaya nabili yan? Ilan taon na raw yan? 1946. Mga 3 years na. Pero mukhang matanda na eh. Oo. Pero parang Mukhang 33 years old na eh. Tatlong taon. Parang napaglitasan na ng panahon. Kaya naman, tingnan mo, nakakaawa na. Dapat talagang mabigyan to ng bagong mini component dahil anniversary ng 2x2. Pangalan niyo po, Tatay? Ramon Navarro po. Si Tatay Ramon Navarro, ito yung nag-iisang anak ni Karod Navarro? Navarro po. Sabi mo, konting yabang. Konting yabang. Hindi, wala naman. Ganun na talaga. Kapilido lang. Kapilido lang. Lahat ng nakikita niyo. Dito na sa Sigalo, marami. Lahat o ba ng nakikita ni Sherwin dyan pag-aari ninyo? Oo, sa tindahan dito. Sa pag-aari niya. Ang mga itlog na yan, pag-aari niya. Ang mga saging na ito, pag-aari niya. Pakibuksan nga ito. Ano bang ulam yan? Ang mga atay na yan. Ang mga atay na yan, pag-aari atay niya. balumbalunan. Ang pansit na ito, pag-aari din ng mga Navarro. At ang pinakamaraming pag-aari nila ay ang sinigang na Tulingan. Ang pangalan ng Mrs. ba niya? Mrs. ba niya? Ito ang kanyang nag-iisang Mrs. First Lady. Melita Fernando. Aba, ba't magkaiba apelido? Ba't Navarro? Ay, Navarro po. Nagkakabukingan Parang gusto na iwanan. Ay, Sherwin, kailangan ayusin mo muna yan. Mukhang problema yan, ha? Dapat pag-usapan natin. Kailangan mag-face-to-face muna kayo dyan. Bakit iniiwasan gamitin ang Navarro? Navarro. Ano lang, nakalimutan po. Ay, itanong mo ngayon kay Mr. Sherwin kung galit ba siya? Kasi merong ganyan sensitive sa ganyan Bakit hindi ginagamit apelido niya? Ayan. Navarro, dahil kayo ay nandito ngayon sa ating programang face to face. Hindi, magkatalikuran. Ni Miss Fernando na hindi niya paggamit sa inyong apelido. Ay, hindi. Kailangan gamitin niya rin. Kailangan gamitin niya. Dapat gamitin ang apelido. Dahil sa sitwasyong ito, nais nyo bang magkasundo ngayong araw? Sundo. Okay, pagsusunduin natin sa pamamagitan ng pagselyo ng isang halik
sa labi. Ay. Pwede kayo maghalik sa labi. Okay. Yan! Bigyan mo ng 2,000. 2,000 bigay mo, 2,000. Hindi pa naayos ang inyong problema pero nagkasundo na kayo para kay mga lovebirds. Ito, meron kayong 2,000 piso. Yay! Tigisa. Iabot mo. Tigisa. Salamat po. Maraming salamat po. Oo, tumawid yung driver, kinuha yung isang Alam mo, hindi natin inilalantad dito sa singles. Ayun na si ES. Ayun, si ES. Ipakita nyo pareho ang inyong Yay! Matindi. Ang sertifikasyon ng pagkakasundo ng mag-asawang Navarro Fernando. ngayong umaga. Mag-asawang Fernando at Navarro. Oo, ngayon ang gagamitin na nilang apelido ay Fernando. Navarro. Navarro na gagamitin na yung apelido ni Mister. Ayos. Ano po ang anak ninyo? Wala. Ay, isa naman tayo. Kaya nauna sa inyo. Ang concentration na lang daw nila ay itong hanap buhay. Ayos, congratulations. Tahanan nila. Yan ang tahanan dahil luma na yung radyo nyo. Ito meron kayong Deezer H mini component mula sa 2x2. Yan napapakinggan na ngayon at napakalinaw ang 2x2. Siyempre kasama ang Deezer H Grocery, Deezer H na yung bagyabigas, Deezer H T-shirt. Dami. Salamat po. Salamat Deezer H kay Luis Taberna. Sino si Luis Taberna? Pinsan ko yun si Kuya Boy. Anthony Taberna. Akala ko loko. Anthony Taberna po. Mapapatawad mo naman yan, kumpatsero, dahil apelido nga nila nakalimutan. Kabuhay kasi si Tatay Ron. Ayan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos at maayos ang relasyon ng inyong pamilya, lagi lang tumutok sa Deezer H Malakas Promo RH number 6. Serving battle para Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Una sa Pilipino. Yehey! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, Sherwin. Alas 7:15 na umaga. Nagbitiw na sa pwesto ang aktres na si Nadia Montenegro bilang Political Affairs Officer ni Senator Robin Padilla. Hindi makaraang akusahan siya ng paggamit ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa kanyang liham, nanindigan si Montenegro na hindi siya gumagamit ng marijuana at tanging vape lamang na may grape flavor ang kanyang laging dala. Dagdag nito, ginamit niya ang restroom para sa persons with disabilities at hindi ang banyo ng kababaihan kung saan naamoy umano ang marijuana. Gayunman, bilang respeto sa Senado at kay Senator Padilla, minabuti na umano niyang mag-resign. O dito ay naaapektuhan na rin anya sa aligasyon ang kanyang mga anak. Samantala, isinasapinal na ng Senado ang pagsasagawa ng mandatory random drug test sa lahat ng opisyal at empleyado ng Senado. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, bahagi nito ang pagpasok ng Senado sa partnership sa isang ospital noon pang Marso na ipinagpaliban lamang dahil sa 2025 midterm elections. Hinihintay na ang kompletong listahan ng empleyado ng kapulungan bilang tugon sa panawagan ni Senate Minority Leader Tito Soto para matiyak ang drug-free workplace. Kasunod ito ng umano'y paghitit ng marijuana ng isang empleyado ng Senado sa loob ng banyo na mataas ng kapulungan. Iniimbestigahan na ng DOTR ang dahilan ng matinding pagtaas sa airfare patungong Siargao. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nais niyang malaman ang dahilan kung bakit umaabot sa 25,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang bayad sa pamasahe sa naturang domestic destination. Mahal na nga pala, ano? Ang giit ng kalihim, mas mahal pang magtungo ngayon sa Siargao kaysa mamasyal sa Japan. Talaga? Samantala, nakatangdang makipag-usap si Dizon sa Association of Air Carriers of the Philippines. Napakamahal, ano? At sa mga pinuno ng Civil Aeronautics Board at Civil Aviation Authority of the Philippines para humingi ng paliwanag sa issue. Kaya hindi ako makapunta ng Siargao, napakamahal eh. Oo nga eh, paano mo maipapakita ab mo? Kaya nga, ab, isa lang talaga.
Mananatili sa kanyang pwesto si resigned National Bureau of Investigation Director Jimmy Santiago hanggat wala pang itinatalagang kapalit si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, alinsunod ito sa hiling ni Santiago na sa kanyang liham upang hindi maantala ang mga operasyon ng NBI. Samantala may ilang inirekomenda na ang DOJ bilang kapalit ni Santiago, kabilang sina DOJ Undersecretary Jesse Andres, gayon din si Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz. Nagbitiw sa pwesto si Santiago noong August 15, 2025 dahil merong sa pagsasangkot sa kanya sa anomalya ng mga taong may interes umano sa kanyang pwesto. June 2024 nang hirangin ng Pangulong Bongbong Marcos si Santiago upang pamunuan ang NBI. Susunod! Tito Boy! Nagpunta o nagpagamot ka ba sa government hospital, sa DOH run hospital? Nagbayad ka ba kahit may zero balance billing? Aba. Isumbong mo kay Bongbong. Ayun. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:18 ng umaga. Ang Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Ay! Kuyang Elmer Ngo, maganda morning. Kuya Elmer Ngo, General Arnel Escobar, happy birthday. Uy, happy birthday, General. General, baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Oo, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Pamanananguna at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Kaboji dyan sa Bikers Cafe. Kumusta ba mga bikers natin umakit dyan sa Timberland? Kaya pa ba nila? Kuya Boji! Maganda morning, Kuya Boji! Kuya Boji! Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, dapat daw pong tiyakin ng DOH na natutupad ang zero balance billing sa lahat ng mga ospital na pinapatakbo ng DOH. May pera ba gobyerno para dyan sa tanungin natin. Zero balance billing? Tanungin natin ang may hawak ng pera. Kausapin po natin ang kalihim ng Department of Budget and Management, si Secretary Mina Pangandaman. Secretary Mina, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po. Magandang morning, Katunying at Ka Jerry. Kumusta naman? Nakapagpahinga na po ba kayo? Mukhang maghapon kayong nagisa. 11 hours po. 11 hours po tayong nagisa. 11 hours? Matindi. Pero ang maganda representative. Ang maganda naman dun sa pagharap niyo sa Kongreso, nagkaroon ng break nung kinuha na ni Congressman Toby Chanco ang floor. At kayo'y nakapanood ng live via satellite. Napanood nyo yung tungkol sa insertion na. Teka muna, kayo po ba ay familiar ba kayo dun sa small committee na yun? Maraming mga kababayan tayo, hindi alam yun eh. Narinig po natin siya, pero hindi po natin alam kung kailan po siya nangyari, tapos ano po ang pinag-uusapan doon. Internal, ano po kasi yun eh. Internal ng House of Representatives po, kung paano nila gustong balangkasin yung budget. Pero isa po ang sigurado doon sa small committee na yon, doon malaking pagbabago sa NEP, yung isinabmit nyo nung last year, ang nabulattat ng gusto doon at doon nangyari ang mga insertion. Parang doon po yata binibigay, pagkakarinig ko po kahapon kay Kong Toby, parang doon po pinag-uusapan yung mga amendments ng committee at mga individual amendments po ng congressman po natin. Opo. Halimbawa, Secretary, yung pong ang specific na binanggit ni Congressman Chanco doon sa kanyang pagtatanong kahapon
ay yung sa Mindoro Mindoro yun ang nasa NEP ay more than 1 billion lang yung isa, tapos isa 2 billion lang, pero ang naging ending na sa GAA ay sa GAA nung last for this year ay 20 billion plus. Ang laki ng itinalon. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, Secretary, kailan po ba ninyo ginagawa yung NEP? January po, nagba-budget call na po tayo sa ating mga departments and agencies. Nandun po yung guidelines kung paano sila magsasubmit, anong priorities po ng administrasyon. May mga nakasulat doon kung anong mga forms na kailangan nilang sagutin. And then isasubmit po nila sa DBM. Tapos hanggang June po, bago po natin ma-submit sa buong full cabinet at saka sa Pangulo, doon lang po na napa-finalize ang National Expenditure Program. So halos 6 months din po yan. Kalahating taon. Kumbaga ito pong yung mga nalalagay sa NEP, dumaan sa masusing pag-aaral po ito bago ng bawat departamento. Tapos dadaan pa sa kamay ninyo. Ganun. At yung bawat department na yun, may cap ba sila? May limit ba sila, Secretary, sa kanilang dapat na maging budget annually? Meron po. Sa simula po, wala po munang limit dahil titingnan pa po natin kung ano yung mga programa nila. And then, uupo naman po yung DBCC para i-finalize naman po yung magiging total cap. Baga ngayon po, yung 6.7 trillion po, yun po yung magiging cap. Pag nakuha na po yung cap na yun, bibigyan na po ng levels yung mga bawat departments. At tama po kayo dyan, no? 6 months. At inupuan din po ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga ahensya. At least yung mga major agencies po, isa po yung inupuan at in-identify yung mga priority programs and projects po nila. At yun, nagkakaroon kayo ng cap, nile-level ninyo bawat department dahil ibinabase rin yan sa magiging projected income ng gobyerno. Dahil kailangan yung income mo tugma sa yung gagastusin mo, tugma doon sa income. Tugma po dun sa income na project po ng DOF na kaya natin sa within the year at yung uutangin po natin. Opo. Paano ho nangyayari? Tulad nito, yung 1 billion naging 20 billion. Saan tinanggal yun? Saan tinanggal yun? Saan inagaw? At saan kukunin yun? Dahil hindi naman kailangan, hindi dapat lumagpas pa rin doon sa NEP sa total NEP, National Expenditure Program. Tama po yan. Ang lagi po natin sinasabi, pag nagpasa na po sa Kongreso ang ating Pangulo ng National Expenditure Program, zero-sum game na po yan. Ibig sabihin po, pag magdagdag ka sa isang ahensya, kailangan ka magbawas sa kabilang ahensya. So, ganun po ang nangyayari. Hindi kasi tayo pwede mag-increase. So, dagdag bawas po dun sa mga departments at saka agencies. So kawawa pala yung mga agencies na matatanggalan para madagdagan naman yung ibang gusto ng mga mambabatas natin, Secretary. Opo, tama po yan. Mababawasan po sila. Halimbawa, wag na muna tayong lumayo. Wag na muna tayong lumayo dito sa Mindoro Ang isinabmit po ninyo sa National Expenditure Program ay itong ang pag-uusapan natin dito last year Last year ang isinabmit po ninyo na nabanggit din ni Congressman Toby Chanco kahapon ay 1 wala pang 2 billion. Doon sa dalawang district? Doon sa isang district muna. Sa isa pa lang? Ito, Kumbachero Isang district po siguro. Ang isang district ay tama nga, Kumbachero. Walang 2 billion. Ito po yung NEP, 1.5 billion. Tapos, ang naging ending ay 20.7 billion. Tapos, yung isa naman, kay Tariela, Mindoro Occidental naman ito, Kumbachero, 2.53 billion ang NEP. Pero ang naging ending sa GAA ay 20.9 billion.
ibig sabihin, napakalaki nung inagaw nila kung saan. So yung dalawang sample pa lang na yun. Yung dalawang district, 40 billion 40 na yung billion. Kumbachero. May paraan na-trace nyo, Secretary, kung saan nabawas yun? Makikita naman po natin sa aggregate level nung nabigay na po sa Office of the President yung enrolled bill. Makikita naman po natin yung mga ahensya na mga nabawasan. DepEd, Agriculture. Ang lalaki po nito. Sa dalawa lang po. Meron din po within the department ng DPWH. Yes. Nakikita lang po kasi natin yung neto. Pero yung galaw po sa loob, hindi pa po hindi po kasi makikita. Pero possible din po within the department may mga changes po. Tinanggal na proyekto, ito po yung pinalit. Katulad po, ang isang example po niyan siguro, Secretary, na binabanggit nyo, na within the department, yung pong mga ODA funded, yung mga flagship, mga foreign assisted projects, tinanggal ang budget. Kaya hindi natuloy ang proyekto. May counterpart dapat yun bago matuloy. Totoo ba yun na ang laki ng ibinawas ng Kongreso doon, Secretary? Tama po yan. May mga binawas po sila na foreign assisted projects. Yung counterpart po na sinasabi nyo, dalawa po. Pag foreign assisted, isang loan proceeds, yung counterpart po nung creditor natin, at saka yung government counterpart po. So usually, dalawa po ang natatanggal dyan. Pero Secretary, ang malungkot po nito, kahapon pinanonood ko po kayo, tinatanong kayo ni Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip. Sumagot kayong dalawa ni Secretary Ralph Recto. Pagka pala hindi natuloy yung project, parang nagmumulta tayo, no? Opo, may multa po yan. Ang laki pa. May mga fees po tayo na kailangan bayaran. Medyo malaki po yan. Ang laki yung binanggit nyo kahapon, parang almost 1 billion pesos noong 2024 alone. Yes po. Double whammy. Pero kailan ho nangyari yung pagdadagdag bawas na yan, Senator? Secretary. Para mas bagay kayo, Senator. Senator na kaya kayo. Doon pa lang ba sa House? Kasi manggagaling ang budget sa Malacanang, papasa sa Kamara, sa House of Representatives, tapos ay magkakaroon ng, papasa sa Senado, tapos magkakaroon ng BICAM. Bago pa lang maaaprubahan ito at pipirmahan ng Pangulo. Nasa ang stage nun na Secretary nagkaroon ng pagbabago? Sa more or less po sa BICAM po talaga. Kasi sa BICAM na? Nung dalawang, yun po yung pipirmahan nung dalawang the Congress and the Senate po. So they will agree on the disagreeing provisions, yung magkaiba dun sa mga budget na pinasa nila. So maaring hindi dun sa small committee o kung dun sa small committee nang galing at nung dalhin na sa Senado at hindi na bago, so pumayag din ang Senado. Inadapt ng Senado. Inadapt po ng BICAM. Opo. At inadapt ng BICAM. Or kung inadapt ng BICAM. Simple po na ganon. Secretary, parang ang intindi ko sa sinasabi ni Kong Toby, doon sa example niyang 1-point-something billion, dinagdagan sa small committee, pero pagdating sa BICAM, dinagdagan pa ng 5 billion, kaya umabot ng 20 billion. In other words, i-round off na natin, from 2 billion, naging 15 billion sa small committee, ibig sabihin, dinagdagan ng 13 billion, plus another 5 billion sa Senado, kaya umabot ng 20 billion, Secretary. Opo. Sa BICAM. Posible po yun. Ganun ang nangyari. Kaya talagang tama na maging transparent. Ito po kasing tanong ni Congressman Toby, sino bang nagsalaksak niyan? Sino nagdagdag bawas? Dapat alam ng tao kung sino yung, kasi ngayon nagsisisihan Walang record. Walang record do sa small committee at pati pala sa BICAM, Secretary, walang minutes of the meeting, walang record at wala pong minutes of the meeting po. Parang yung report lang po ng changes, yung niraratify po sa floor. Pag ganun ho, halimbawa napirmahan ng Pangulo at ngayon natuklasan natin ng ganun, halimbawa sa Mindoro,
obligado ho ba ang DBM na i-release ang budget na yon o pwede kayong sabihin nyo, masyadong malaki yan. Dapat wag nating i-release yan. Doon po sa veto message ng Pangulo po, kung maaalala nyo po, meron po siyang, may binito po siya, yung mga tapo na po talaga ng mga proyekto. Hindi na natin, kaya po bumaba yung level ng budget ng by 27 billion pesos. Yes. Meron din po siya doong conditional veto na worth 800 billion po from the total budget na hindi po natin nire-release kaagad. Inahayaan po muna natin yung mga department heads na i-validate kung kaya ba i-implement po mga proyektong to. Gagawan pa po nila ng feasibility study, pupuntahan pa po nila sa grounds kung DPWH po yan, bago po nila i-request sa DBM, tapos pag-aaralan pa po ng DBM, and then i-endorse po natin sa Office of the President for approval po. So yun po yung nangyari dun sa mga malalaking changes doon sa budget. Pero Secretary, ang tanong po namin doon, yung po bang parang conditional veto ng Pangulo na ang tawag na natin diyan FLR no, for later release. FLR po. FLR. For issuance of SARO po. For issuance of SARO. Na-i-release na po ba yung mga iyon? Na-ibigay din? Kumbaga, na-delay lang pero ibinigay din po ba? Yung sa DPWH po, ni-request na po ng DPWH yung buong FISARO po. Pero naglabas po sila ng sariling guidelines nila kung kailan po nila ida-download sa mga regions. Ang nangyari po ni-request po nila lahat, may kasamang guidelines po kung kailan nila to ida-download dun sa mga region. Sa central office po natin dinownload yung SARO po. Pero hindi ba kasi tayong update sa DPWH kung out of that amount kung alin-alin na po yung na-download nila sa region. Hindi ba dapat, Secretary, pasensya at nakikialam kami, dapat hindi nyo muna binigay sa kanila yon kung hanggat wala silang naipapakitang maliwanag na tulad ng binanggit nyo, feasibility study. Kasi marami po dyan, yung mga insertion nga, ay walang program of works nga walang feasibility dahil gusto lang kumita nung proponent Opo, hindi naman po ida-download ng DPWH sa kanilang mga regions kung wala po go signal ang kanilang central office, si Secretary Manny Bonoan at yung kanilang mga heads doon, kung wala po yung mga feasibility study na ganyan, detailed engineering design, yung approval ng kanilang mga district engineers. Tulad po nung isang example, pasensya na po, bago ko lang malimutan, tulad po nung isang flood control project na ginastosan ng may budget po na malaki, nung hinambing po doon sa Abra po ito, no? Nung inihambing po sa hazard map ng UP, lumilitaw na wala namang problema sa baha doon sa lugar. Pero nilagyan ng flood control project. Pero na-release po yung pondo. Kaya po yun yung binabanggit ko na dapat sa inyo na ng ipit kayo na ng ipit Pwede ba kayong mang-ipit, Secretary? Oo, kayo na mang-ipit. Gusto niyo dahil na namin kay ipit. Pwede naman po. Pwede naman po. Pero yun po kasi ni-request po nung department head na kumbaga po sila po ang may safeguard sa implementation ng mga proyekto. So ang request nila i-download na. So yun sa Mindoro, ito hong nasa news ngayon na in-inspection ni Governor Dolor na mga walang bakal, may bakal man parang alambre lang yung bakal na inilagay at puro buhangin. Ito ho ba'y bagong budget galing sa pondong inirelease ngayong sa ilalim na ng 2025 budget? Ang tingin ko po, baka po yan, kung hindi po yan 2023, hindi ko po alam yung exact title. Kung hindi po siguro yan 2023, 2024, kasi medyo marami na po yung nagawa Nakatayo na no? 2025 po siya. Tingin ko baka kaka-award lang yan dapat or kasi gagawan pa nga po nila ng design and progress work. Natayo na po tapos nasira. Tingnan nyo na yan. 2 years ago. 2 years ago. Continuing project po. Tapos eto na naman, napondohan na naman sila ng pagkalaki-laki. Mindoro na naman. So I think ang safeguard po dyan is that kung meron pong
sa akin po, no? I cannot, of course, speak for the Department of Public Works. Kung meron susunod na phase yan, baka dapat hindi na muna ilabas yon, or kung naka-contract na, pwede po yan i-stop ng department. Secretary, Secretary, yung po bang yung mga flagship projects ngayon ng gobyerno, including yung sa DPWH, ito po ba'y mapopondohan na sa 2026? Kasi ang nabalitaan po namin, ang dami pong mga flagship projects na tinanggalan ng budget for this year, 2025, para nga maidagdag dun sa kung anumang project na paborito ng mga congressman at senador. Tapos, ang nag-suffer, yung mga multi-year sana ang funding. Isip-isipin nyo, gumawa ng bypass road. Halimbawa, for 20 kilometers. Napondohan last year yung kalahati. Ngayong kalahati, walang pondo. Nakatiwangwa ngayon yun. At hindi tuloy ma-inaugurate ng presidente, wala tuloy siyang maipagmalaking flagship project sa isang particular na region, Secretary. Tama po yan. Ang nangyayari po ay yung delays nung implementation po ng mga legacy project ng ating Pangulo. Pag foreign assisted po kasi, yan po talaga yung mga big impact, mga mahabang bridge, yung subway po, yung NHCR po. So nadidelay po siya. Sa amin po, sa executive, kahit ang nangyari po kasi tinatransfer po nila sa unprogram appropriations eh. So ang nangyayari po sa atin is dahil importante po itong mga proyekto na to, sinusubukan po natin na mapondohan through unprogram. Pero talagang tumatagal kasi kailangan po tayo maghintay ng additional revenues po from DOF bago tayo makapag-release. Dun sa loan proceeds naman po, kinakailangan natin mag-release, so tumatama po sa deficit spending natin. So tumataas yung deficit natin at minsan po dahil nagka-cash programming po tayo, dahil ang pera naman po, ang cash naman po minamanage din po naman natin yan together with DOF. Minsan may mga proyekto na kahit nakaprograma, minsan hindi natin nababayaran kaagad. Hindi nga. Dahil kailangan din po natin i-prioritize yung mga foreign assistance. Dahil napag-usapan nga po natin, may mga commitment fees po tayo ditong binabayaran. May babayaran. Opo. Secretary, bago lang natin iwanan yung issue ng flood control, ito yung pinakamalaking tinutukan ng lahat ngayon. So ano ho magiging changes, anong mga pagbabago at magiging policies natin ngayon para hindi maulit yung nangyari sa 2025 budget na may kinalaman sa flood control? Una-una po, dito sa 2026 budget, may naka-identify na si DPWH na flood control projects. Narinig naman po natin si Secretary na sinabi niya na itong mga flood control na nasa NEP po, ito yung kanilang mga napag-aralan. Oo. So sana po, we will stick to that dahil yun po pinag-aralan na kanilang department. At kung meron siguro sana po wala na. Sana wala na. Kasi may mga nadadagdag. Magkano po yun nasa NEP na flood control projects for 2026? 249 billion po. 250 billion. 250. Opo. May 2.5 billion po dyan na MMDA po ang MMDA, meron. Then all the rest, DPWH. So, siguro po wag na lang po tayo magdagdag ng bago na hindi na pag-aralan. Hindi, Secretary, ang ginagawa ho kasi, budget muna, tsaka pag-aaralan. Nakakainis Nakakainis. So, tandaan natin na ang NEP na flood control projects, hindi naman kasi pwedeng walang flood control project, is 250. Ito yung inaprubahan ng Malacanang. Beyond that, medyo magdududa na kami. Apo. Ayun, okay. bago po yun. Magiging bago po yun. So, baka hindi po ready din ng DPWH na i-implement itong mga proyektong to. At pangalawa po, meron po kaming bago ngayon, ito po yung Program Convergence Budgeting. Sinama na din po namin dito yung sa flood control. So, moving forward po, mag-identify kami ng mga mas big ticket items po na mga flood control projects po na pupondohan ng national government. Hindi lang po ito yung mga maliliit. Ito po yung mga dam, yung mga pagpapagawa ng cistern sa ilalim ng
ng lupa, yung mga tinatawag na mga sponge roads, yung mga tinatawag po na, marami na po kasi nag-meeting po kami, napakadami na pong pwedeng gawin ngayon. Hindi lang po yung usual na naglalagay, yung nakita po natin na mga dike, mga dike. Hindi na lang po kasi ganon. Opo, dike. Hindi na lang po ganon ang mga I think technology para po ma-solve ang flood control project natin. Ang flood control problem natin. Po. Yung AKAP talagang wala na, Secretary? Ay wala po sa hindi po natin naisama sa ating President's budget po. Wala pong paano kung dahil ang power of the purse ay nasa mga mambabatas natin, paano kung ibalik nila? Yun nga po, nasa kanila po ang power of the purse. Kung gusto po nilang ibalik, I think makikita po natin yan sa enrolled bill. Pag pa lang po kung yan po ay lalagay nila. Hindi, saka pag pinasa naman nila yun at pinilit nila pagdating sa Malacanang uli sa December, pwedeng pagupit, maghasa na kayo ng gunting diyan, pagupit nyo na lang. Ibibito. pwede pong magbito ulit. Pwedeng magbito ulit. Isang point na lang tungkol naman sa health. May pera ba talaga tayo para do sa zero balance billing? Meron po, may budget po ang DOH this year para dun sa mga unang-una po yung MAIP. Malaki po ang pondo natin diyan. Almost 50 billion po ang pondo natin this year. At saka meron din po tayong mga budget para sa operations ng ating mga regional hospitals and other health facilities. Kasama na rin po diyan ang mga DOH hospitals at saka yung mga hospitals po dito sa Metro Manila. Pati po ang ating mga specialty hospitals. Meron po tayong mga more than 100 billion po para dyan. Magkano po ang inallocate ng gobyerno sa 20 pesos na bigas for next year? 10 billion po. 10 billion? Oo. Para sa Rice for All program po. Sapat ba yun? Gaano karami ba ang mabibigyan nun kung 10 billion lang? Yes po, yan po yung napag-usapan. Sabi ko nga po, inupuan ni Presidente po lahat ng ahensya. Noong una po, medyo mas malaki yung hiningi ng ni Secretary Kiko ng Department of Agriculture. Pero towards the end of the year, parang marami po tayong production nung nagbigas po. So, kaya sabi niya, yung 10 billion for next year, kaya na po niya. At saka meron po tayo yung bagong RCEP law. Meron pong additional 30 billion dyan para next year na pwede natin ibigay, itulong sa ating mga industry po ng sa sektor po ng agriculture. Sa PhilHealth, meron ho bang yun, naging controversial yan. Binadgetan nyo ba ulit ang PhilHealth? Subsidy. May subsidy po tayo sa PhilHealth. 53 billion po ang subsidy natin sa PhilHealth. At least medyo baka kakalma na yung ibang may init pa rin ang ulo hanggang ngayon. Ito ay para sa next year. Okay, last question naman. Ibang bagay naman. Pwede ba kami magtanong sa love life naman? Alin pong love life? Nino po. Ninyo. Busy po tayo, tapusin po muna itong budget. Mahabang trabaho ito. Grabe halakak ni Secretary. Secretary, salamat po sa inyo at ingatan nyo ang kalusugan nyo. Matindi ang mga budget hearings sa mga darating pang mga araw. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga ka, Tunying at ka, Jerry. Magandang umaga po si Secretary Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. 7:52. Senator Dante Marcoleta, you're the man. Nagre-ready na. Ikaw ang inaabangan ngayon ng ating mga kababayan sa hearing mamaya ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol po dito sa mga maalingas-ngas na flood control projects. Yung pinakikinggan natin si Secretary Mina Pangandaman kanina, bagamat kabisado niya yung budget, pero makikita mo yung helplessness niya. Pagkatapos nilang gawin yung trabaho, pagpasa sa Kongreso, parang wala na silang magawa. Kasi pag ito'y ginawa na ng mga humahawak ng power of the purse,
Kaya tapos, nilang luray-lurayin Kaya nga ang tanong ko kaya pa ba nilang ipitin o wag i-release kapag ito'y nasa ilalim na ng batas na kung tawagin ay General Appropriations Act? Parang doon nga, magandang punto yun kumbatsero, doon nagkakatalo. Pero mga kababayan, bantayan po natin ito. Yayamang sa tingin ko, kumbatsero, kahit papaano ay yung iba nahihiya-hiya na. Anong sabihin ng Pangulong, mahiya naman kayo? May mga nahihiya-hiya na. Sana naman. Baka naman naisipin nila na ang kailangan natin ngayon ay ipagpatuloy yung mga nasimulang proyekto. Isip-isip nyo, tinawag pa namang legacy project ng Pangulo. Uumpisahan, tapos hindi po ponduhan. Pinondohan nung nakaraang taon saka ngayon, tapos tinanggal nitong mga tinamaan ng magaling na mambabatas natin, inilagay dun sa paborito nilang flood control projects, yung legacy project, yun po ang walang budget. Nakatiwangwang po ngayon, kaya matatapos ang Pangulong Bongbong Marcos, wala man siyang maipagmamalaking proyekto na natapos dahil ilang taon na lang siya sa pinondohan, pero tinanggalan ng pondo ng mga mambabatas. At hindi pa huli ang lahat. Gaya ng sinasabi natin, dapat may natutunan tayo dito sa 2025 budget. Ang mga kongresista dapat may natutunan, ang mga senador dapat may natutunan, ang Department of Budget and Management dapat may natutunan dito. Ang Pangulo, yun mismo, Pangulong Bongbong Marcos ay dapat ay marami at merong natutunan para dito sa paggawa natin ng 2026 budget. Wala na tayong maging ganitong problema. May mga aali-aligid na naman daw kumbatsero Nako po, sa Kongreso. Ang pangalan daw Magic 6. Aba, may Magic 6 sa Kongreso ngayon. Baka gumagawa ng magic mga dating congressman. Nako, Mr. Speaker. Speaker Martin Romualdez, pakibantayin nyo nga ito. Mukhang nakasuso daw po sa inyong opisina. Yung dalawang dating congressman. Kabilang sa Magic 6. Nakasama ngayon sa Magic 6. Gamit na gamit po ang inyong pangalan, Mr. Speaker. Mga magikero daw po yan. Mga magikero daw po yan. Ang tawag sa kanila, special assistant. Aba. Naku po, nanang ko po. Ayan na. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. I love you. This time check.